kapamilya, nagbabaga mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ANC Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at OTV2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more, no less, sa tid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, humingi ng paumanhin ang komedyanteng si Pokwang matapos masangkot ang kanyang kapatid na lalaki sa nag-viral na road rage incident sa Antipolo City. Sa video na in-upload niya sa social media, inamin ni Pokwang na kapatid niya ang motoristang nakuna ng video na nanakit sa lalaking nagtutulak ng kariton. Ito'y matapos na masagi umano ng lalaki ang pickup truck na minamaneho ng kanyang kapatid. Nagsorry si Pokwang sa lalaking nagtutulak ng kariton, sa anak nito at sa publiko dahil sa inasal ng kanyang kapatid. Pero nagpaalala siya sa mga netizen laban sa paulit-ulit na pagpo-post ng mga larawan ng kanilang pamilya sa social media. Binatikos din niya ang ilang politikong nakikisakay umano sa issue. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan. At lalong-lalo na po dun sa anak na babae. Dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. Dun po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyber libel, cyberbullying, sir. Isang sugatan sa salpukan ng sports utility vehicle at multipurpose vehicle sa Del Monte Avenue sa Quezon City, Martes ng madaling araw. Sa CCTV footage, patawid ang SUV sa Paraiso Street nang banggain ng MPV. Sa lakas ng salpukan, tumagilid ang SUV habang nawasak ang harapang bahagi ng MPV. Isinugod sa ospital ang driver ng SUV na nagtamo ng pasa at bukol sa ulo. Hawak na ng Traffic Sector 1 ng Quezon City Police District ang driver ng MPV. Nakumpirmang nakainom siya ng alak. Maharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property at paglabag sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Patuloy ang paghahanap sa isang taong gulang na bata na tinangay ng isang taong kalye sa Novaliches, Quezon City. Sa CCTV video, lumabas ng convenience store sa Barangay San Bartolome ang babaeng suspect na bitbit ang bata noong Miyerkules. Ayon sa Novaliches Police, kaibigan at kapwa street dweller ng mga magulang ng bata ang babaeng suspect. Sinabihan umano ng suspect ang mag-asawa na ililibre ng pagkain sa convenience store. Pero tinangay na ng suspect ang bata nang malingat ang mag-asawa. Naaresto ang suspect noong Biyernes pero hindi niya kasama ang bata. Inamin niyang tinangay niya ang bata at iniwan umano sa isang kalye sa Muñoz, Quezon City. Naharap siya sa kasong child abuse at kidnapping. Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang lahat ng posibleng anggulo kabilang ang foul play sa pagkawala ng isang babae sa Quezon City ilang araw bago ang kanyang kasal. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., ginagawa ng mga investigador ang lahat para matukoy ang tunay na nangyari at matunton ang bride-to-be na si Shera De Juan. Inireport na nawawala si De Juan 4 na araw bago ang nakatakda niyang kasal noong December 14. Base sa investigasyon, huling nagkausap si De Juan at ang fiancé niyang si Mark R.J. Reyes noong December 10. Papunta umano sa mall ang babae para bumili ng wedding shoes. Pero hindi na siya nakita pa mula noon. Iniwan din ng babae sa bahay ang kanyang cellphone habang naka-charge. Sumasailalim na sa forensic examination ng PNP ang nasabing cellphone. Nagsasagawa na rin ang binuong Special Investigation Team ng backtracking ng mga CCTV footage sa mga lugar na posibleng dinaanan ng babae. Kinumpirma ng Bureau of Immigration ngayong Martes na ilang araw na malagi sa Pilipinas ang mag-amang sangkot sa mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Bago ang insidente, ayon sa Bureau of Immigration, dumating sa bansa si Sajid Akram at anak na si Navid Akram noong November 1.
Sa Davao, idineklarang final destination. Umalis sila noong November 28, sakay ng connecting flight mula Davao patungong Maynila at Bondi, Sydney ang kanilang final destination. Samantala, inihayag po ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa kumpirmado ang posibleng koneksyon na mag-amang suspect sa mga teroristang grupo o aktibidad. Pero tiniyak ng AFP sa publiko na nananatiling alerto ang militar sa anumang uri ng terorismo. 15 ang nasawi sa walang habas na pamamaril ng mag-ama sa Bondi Beach nitong Lunes. Napatay ng mga rumesponding pulisi sa JID habang kritikal sa ospital ang kanyang anak. Susunod, kapamilya action stars Richard Gutierrez at Gerald Anderson magsasanib puwersa sa pangmalakasang serye sa susunod na taon. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Diretso sa final si Pinay tennis star Alex Ayala matapos talunin ang kalabang Thai na si Tasapor Naklo sa score na 6-1, 6-4 nitong Martes. Magtuto sila ng isa pang Thai tennis player na si Mananchaya Sawangkyu. Tinalo po naman ni Sawangkyu ang world number 54 at Indonesia na si Janice Chen. Mangyayari ang gold medal match ni Ayala at Sawangkyu para sa women's singles event sa Huwebes. Bago yan, muli ring lalaban si Ayala at Nino Alcantara sa semis ng mixed doubles sa Miyerkules. Samantala, nasungkit din ng ginto ngayong Martes ang Paris Olympian na si Joanny Delgado at kanyang partner na si Christine Paraon sa women's double sculls rowing event. 5 segundo lang ang pagitan nila ng second placer na Thailand. Sa huling tala, may 26 na gintong medalya na ang Pilipinas na nasa ika-6 na pwesto. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Magsasanib puwersa ang 2 bigating kapamilya action stars sa isang pangmalakasang serye sa susunod na taon. Inanunsyo ng JRB Creative Production na muling sasalang sa larangan ng aksyon sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Parehong tumatak sa mga manonood ang husay ng dalawa sa naturang genre matapos ang successful run ng kani-kanilang serye sa primetime. Si Richard na huling napanood sa Incognito at si Gerald sa seryeng Sins of the Father na siya rin ang nagdirect. Ipinasilip na ng ABS-CBN ang ilang eksena sa panibagong seryeng pagbibidahan ng kapamilya stars sa sina Joshua Garcia at Ivana Alawi. Sa trailer ng Love is Never Gone, magkukross ang landas ng dalawa sa Morocco kung saan tila masasangkot ang karakter ni Joshua sa buhay ni Ivana na hinahabol ng pulisya. Batay sa social media post ng Dreamscape Entertainment, From the Deserts of Morocco, a story of love and survival unfolds. Kaya bukod sa kilig scenes, dapat ding abangan ang maaaksyong eksena ng dalawa, gaya ng ipinakitang pagtakas nila sa mga otoridad. Ipalalabas ang Love is Never Gone sa 2026. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Actually, kaya wala si Jeff. Kasi nga, may taping siya. Yung bago nilang ni Richard Gutierrez. Yun na hindi natin alam kung kailan siya magbabalik. Abangan nyo na lang po mga kapamilya. Abangan natin pare-pareho. Basta maganda po yan kung ano man ang ginagawa ng Tito Jeff nyo, ha? At yan, ang mga nagbabagang balita, huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Sa ngalan po ng kasama naming nagtetaping na si Jeff Canoy, ako si Johnson Malabad. Bonda, bye-bye. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV2. Maaari nyo rin iscan ang QR code sa inyong mga screen para panood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Denise Densay. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.